Isang mabilis na comparison lang po no nung pita wrap na pinadala po sa atin ng isa sa mga followers po natin. So tinest ko po siya plain, tapos tinest ko rin po siya as shawarma. So kapareho po nung homemade pita wrap na ginawa po natin. I think that was 2 weeks ago, no. So unahin po muna natin yung plain. So tinest ko po siya ng plain. So yan po yung itsura niya, no. So nag-start po tayo ng 115 na blood sugar. First hour, umangat po na 3 units yan. Tapos on the second hour, umangat pa po further by 5 units. So 123 po yung ending niya. On the third hour, chinek ko pa po yan. Well, bumaba na po siya. Bumaba na po siya ng less than 115. Tapos, i-compare po natin siya dun sa ginawa na pong shawarma. So, same thing pa rin po yan. Yung galing pa rin po sa grocery. Yung binili pa rin po sa grocery, no? So pag ginawa po siyang shawarma, yan, iba na po yung behavior niya. So I think it has something to do with the protein at saka yung fiber na included na puro sa shawarma, no? So nag-start po tayo at 123, bumaba po ng 122, and eventually 116 po yung final blood sugar reading po natin dyan. Pag kinumpare po natin yan doon sa homemade, so same ingredients din po, pati po yung flour na ginamit, which is coconut flour, no? So ito po yung homemade. So sa homemade, 107 po yung start ng blood sugar. Umangat po siya ng bahagya on the first hour, 111. And eventually on the second hour, bumaba na po siya ng 99. So halos pareho po sila ng behavior, no, pag ginawa na po siyang shawarma. Pag pinlat po natin sa table, yung blood sugar spikes po niya on the second hour, no? So plus 8 po yung plain, negative 7 or minus 7 po yung galing sa grocery na shawarma na po siya. Tapos yung homemade po na shawarma is minus 8. So parehong-pareho po si binili sa labas at saka si homemade. So ang conclusion po natin dito, authentic po yung pita wrap na binili po sa labas. So kung ano po yung ingredients na nandun sa wrapper, so sakto po lahat yun. So yun lang po for this review. Maraming salamat po. See you guys in the next vlog. Bye-bye.